Magandang umaga po, mga brothers and sisters in Christ. Magandang umaga po. Napakaganda po pong marinig ang inyong mga boses. Inaanyayahan ko po kayong tumayo at samahan niyo po ako. Kantahan po natin ang ating mahal na Diyos, ang ating mahal na Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, awitin po natin. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Palakpakan po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, purihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Taas po natin ating boses. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Awitin po natin, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kagalakan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat. Kaya ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Palakpakan po. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Kapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may haturi para sa Diyos na hatid ng pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat.
Isa pa, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Sipa, ay para lang sa Kanya. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nang papakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Sapa, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nang papakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Awitin po natin, daluyan na. Maghari
ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Diyos. Maraming salamat po. Maaari na po kayong magsiyo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay napakabuti po ng ating Panginoon noon, ngayon at magpakilaman. Amen po ba? Napakasarap po magpuri sa Diyos dahil ito po ay pribilehiyo na binibigay niya sa kanyang mga anak. Bago po tayo magsimula, welcome po muli sa ating Tagalog service na ginaganap po dito sa ating worship hall ng GCF sa 3rd floor tuwing alas 8 ng umaga. So bago po tayo magsimula, nais ko po munang alamin kung meron po ba sa atin ditong unang pagkakataon or pangalawang pagkakataon na makadalo. Meron po ba? Kung wala naman po, maaari po ba tayo magsitayo upang batiin natin ang isa't isa? Mga munting paalala po, kung kayo po ay may dalang gadget, cellphone, tablet, or even smartwatches po, pwede po bang pakitingnan, ilabas po natin sa ating bag, maging sa akin po. Baka ito po ay ayan, sakto ho, naka-silent mode po lahat ng ano. At mas maganda ho siguro kung naka-airplane mode or naka-off po ito para hindi ho tayo makistorbo sa ating katabi, lalo na po mamaya sa magsasalita. At kung kayo po ay may dalang bata, meron po tayong cry room po sa likod. Tandaan lang po natin na ito po ay hindi pa soundproof, na pwede pa rin ho makarinig. At kung may mga bata po tayo, meron po tayong Sunday school sa baba. Sa ating po mga announcements, ang una po ay ang Theological Sunday. So, ito po ay ginagawa po natin tuwing isang beses po sa isang buwan. Ito po ay ginaganap po natin tuwing pangalawang linggo ng buwan. At dahil po dito ay matututunan po natin paano po mag-aral ng Biblia. Kagandahan po nung Theological Sunday po nito, tuturuan po tayo paano yung systematic na pag-aaral po ng Biblia. Maganda rin po nito dahil matututo tayo paano magbahagi ng salita po ng Diyos. Natatandaan po natin, last week, no? Natapos po yung last week natin na mensahe, yung series po natin na discipleship. So isa po itong malaking kapamaraanan upang tayo po ay ma-equip o tayo ay magamit ng Panginoon sa pamagitan ng pagbabahagi ng Kanyang salita. Mas magiging ma-effective po tayo na kamanggagawa ng ating Panginoon. So inaanyayahan po tayo sa darating na May 10, Sunday po ito. 2 p.m. hanggang 5 p.m. So ito po ay inaanyayahan pong lahat. No? Hanggat maaari po, kung tayo po ay interesado, magpa-registered po tayo mamaya sa baba. Meron po doon QR code. So inaanyayahan pong lahat. Ngunit mas importante po yung mga growth group leader. Kung kayo po ay growth group leader or church officer, kayo po ay highly encouraged to join. So please register po dyan po sa baba sa ating, or meron po ditong QR code, no? Siguro kung may mga cellphone tayo, pwede nating picturean at idadalhin po niya tayo dun sa Google document upang makapag-register po.
para mabilang po tayo sa mga a-attend po ng ating Theological Sunday. Ito po napakahalaga ho sa atin, lalo na sa ating paglago birang mga Kristiyano. Sabi ang ganyan, go and make disciples of all nations. Hindi tayo tinawag na maging church member lang ho. No? So napakaganda ho nito. Matututo tayo paano magbasa ng Biblia, paano interpret to, at yung paano mag-share ng gospel. Ang next naman po nating announcements ay ang WIT conference o yung WIT is Women in Touch. Tinatawagan po mga single or married. Okay? Meron po tayong gaganapin na Women's Conference. Ang theme po nito, A Tapestry of Generation Biblical Patterns for Mother and Daughter. Ito po'y gaganapin sa May 16, 2026 sa ganap na alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Dito po gaganapin yan sa GCF Worship Hall sa 3rd floor. So lahat po ng kababaihan, kung kayo man po ay lola, mga nanay, mga anak na babae, maging yung mga nanay po na wala pang anak, pwede rin po tayong dumalo. So kayo po ay inahanyayahan. Ito pong conference pong ito ay pagtawag lalo po sa mga kababayan dahil Women's Month na po, no? Pagdating ng May. So, kayo po ay inaanyayahan na dumalo dahil ito po ay gaganapin para pag-aralan po yung design po ng Diyos para sa buhay po ng mga kababaihan. So, kayo po ay inaanyayahang mag-register, no? Meron po dun sa baba, sa 2nd floor ng registration or po, meron po ulit Google Form. Okay, yung QR code, siguro po. Pero ang mas maganda ho niyan, picturean niyo po, tapos pag uwi niyo sa bahay, mamaya ho, pwede ho tayo mag-register. Tandaan po natin, ito po ay gaganapin sa May 10, Mother's Day. May dress code pa po. Dress code. May theme, Bohemian and Islandic chic, no? Mga floral. Kaya po kayo po ay inaanyayahan na makibahagi sa sa May 16. Okay, May 16, alas 8 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay gaganapin po dito sa 3rd floor ng GCF Hall. At syempre, kung merong event para sa mga babae, meron rin naman pong event para sa mga lalaki. Hindi syempre papahuli. No? Actually, mas mauuna pa ho tayo. Ito po ay tinatawagan po lahat ng kalalakihan na meron po tayong gaganaping na Usapang Barako 2026 Part 1. So, tinatawagan po lahat ng kalalakihan simula 18 anyos pataas hanggang sa nakakalakad. Young at heart, sabi ang ganyan. No? Ito po ay gaganapin sa Saturday, April 25 sa Pasakaw. So, lahat po ng kalalakihan, inaanyayahan po dahil doon sa ating Usapang Barako, meron po tayong mga topic, especially sa mga kalalakihan na may asawa. Ito po ay tutuloy ho natin, yung topic ho natin, kasi medyo nabitin ho yung Usapang Barako doon. Yung topic po is the continuation of God, sex is God's design in marriage. So pag-uusapan po natin yung layunin po ng Panginoon sa mga asawang lalaki. At sa mga kabataan naman po na wala pang asawa, ito po'y maganda ring pagkakataon na tinatawagan po, especially sa mga kabataan, na magpaplano pala mag-asawa. Kumbaga, ito po ay paghahanda para sa ating susunod na yugto ng ating buhay. So, ihahanda po tayo. So, ito pong fellowship na po ito ay gaganapin muli sa April 25 sa Pasakaw po. Okay? So, pwede po tayo mag-register via Google Sheet or Google Form. Nakita po ulit natin. Madali lang pong gamitin po yan. Pag pinicturean nyo po yung Google Form, may link po doon. O, i-click nyo lang ho. Kung hindi po natin medyo maalam, lalo pag hindi po tayo masyadong techie, magpa-assist po tayo sa ating mga anak. So para ma-register po tayo. Pang-apat naman po, Worship Night. So inaanyayahan po tayo sa April 24, Friday. Kakaroon ulit tayo ng Worship Night dito sa GCF 3rd floor, alas 6 po ng gabi. So, ito po ay isang napakagandang pagkakataon, lalo na po sa atin, no? Sa panahon na tayo po ay nagugulumihanan,
nangangamba, no? Dumadaan sa krisis, ito po ang tamang panahon para mag-worship po tayo. Sabi ang ganyan, mas madali mag-worship pagka okay-okay lang. Pero pagka dumaraan po tayo sa pagsubok, mas lalo dapat tayo mag-worship sa ating Panginoon. So sa darating po na April 24, ito po ay Friday, alas 6 po ng gabi. Hanggat maaari po, mas maaga po kasi medyo mabilis po ma-occupy yung mga ating upuan. Kayo po ay inaanyayahan na makiselebrate po sa atin. Ito po ay isang buong gabing worship. So mare-refresh po ang ating mga kaluluwa at ang ating sarili po sa ating Panginoon. Ang panglima naman po ay dawn prayer. So we encourage all member po, lahat po tayo ay tinawag, sabi nga ganyan nung last week, no? Ang ating pagkatawag bilang mga Kristiyano or bilang tagasunod ni Kristo ay hindi lang basta tagasunod. Kasama ho doon ang pananalangin. So tayo po ay sama-samang manalangin. Ito po ay ginaganap tuwing una at katatlong Sabado ng buwan. Alas 6 po ng umaga, dito po yan sa 3rd floor. So kayo po ay inaanyahan, lalo na po kung kayo po ay may mga prayer requests para sa pamilya, para sa inyong sarili, sa mga may sakit, kayo po ay inaanyahan. Ito po ay isang malaking bagay, lalo po sa buhay natin Kristiyano. Napakalaking bagay po ang pananalangin ng sama-sama. Madali hong manalangin pag nasa bahay lang po, pero mas maganda po yung na-experience po natin na may corporate prayer ho tayo sinasabi. Okay? At so, mali, ito po ay ginaganap tuwing alas 6 ng umaga dito po sa 3rd floor ng GCF. So, ang susunod po nating dawn prayer ay sa April 18, 2026. And last po na ating announcement is divorce and remarriage. Kayo po ay inaanyayahan sa April 12. Uy, today po yan. April 12. Sa ganap na 1:30 ng hapon. Para po to sa special question and answer forum ng, ang topic po dito ay divorce and remarriage. Ang pinamaganda po nito, magsasalita ay talagang expert po pagdating sa batas at sa biblical principle po. Si Attorney Doc Steve, na isa po nating elder at ating pastor. Kayo po ay inaanyayahan na makibahagi, lalo na kung kayo may mga question or baka may mga kaibigan kayo at kakilala kayo na pwede po nating anyayahan na mamaya po tayo po ay dumalo para dito po sa ating divorce and remarriage seminar, mini seminar po, lalo na kung may mga katanungan po tayo patungkol sa topic po ito. At para po sa ating pastoral prayer, Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya kay Hesu Kristo. Salamat sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli. Salamat sa iyong pagtawag sa amin mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Maraming salamat sa iyong salita. Siya nga po ay siya ang buhay na aming natanggap, buhay ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Salamat, Lord. Dalangin po namin na pagpalain mo kami ng mga espiritual na pagpapala mula sa iyong trono at mapagyaman mo ang aming buhay espiritual at panalangin po namin patuloy niyo po kaming baguhin at maging katulad nawa namin si Kristo. Ihubugin niyo po kami para kami maging tulad niya. Na kami, aming pag-iisip, pananalita, ang aming puso at gawa, Panginoon. Panalangin din po namin, Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa dito sa mga iba-ibang mga pangangailangan namin. Iba sa amin, Panginoon, ay may karamdaman. Kung di naman ay meron kaming mahal sa buhay na may karamdaman, panalangin po namin, pagalingin niyo po sila. Panalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po kami ng mga financial na pagpapala. At kami nahihirapan, Panginoon, dito sa krisis sa aming bansa.
at sa krisis dito sa mundo. Pagpalain niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, paano kumita at paano alagaan ng mabuti ang aming kinikita. At turuan niyo rin po kami magtiis at sapagkat yung pagtitiis o pagtsatsaga ay isang bunga ng banal na Espiritu sa buhay namin. Salamat, Lord. At Panginoon, ibukas niyo po ang aming isip at puso ngayong araw sa iyong salita na nawa ito'y magdulot ng kaligtasan doon sa kailangan ng kaligtasan, pagbabago doon sa kailangan ng pagbabago, at kapayapaan sa mga nangangailangan ng kapayapaan sa kanilang isip at puso. Panalangin din po namin, magkaroon kami ng economic stability dito sa bansa. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng matitino at matutuwid na mga namumuno sa amin, Lord. Ngunit turuan niyo po kami na gawin namin ang aming parte bilang mga botante na kami makapagturo ano ang ayon sa iyong salita, ano ang maayos na leader. Wala pong perpekto, pero po meron mga maayos na ayon sa iyong salita. Lord, salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito sa ngalan ni Jesus. Amen. Paalala po muli sa ating mga karating lang na i-check po natin ang ating mga cellphone, ating mga gadget na ito po ay naka-silent mode or mas maaganda po, ito po ay naka-off para hindi po tayo maka-istorbo sa ating mga katabi. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. So mapapansin nyo po, meron pong 2 envelope po sa ating bulletin na silid po. Ito po ang ginagawa po natin, nag-observe po tayo ng Mission Sunday. No? Ang brown envelope po ay intended po for our mission. Ito po ay ginagamit po natin upang makatulong po sa atin sa pagpapalago ng salita ng Diyos. Kasi hindi lang po dito sa loob ng corner ng simbahan na to ang salita ng Diyos, kundi pinapahayag po rin natin ito sa labas po ng Naga. Marami po tayo mga outreaches na ginagawa, lalo na po sa dako ng Cabrales Norte, sa Partido, sa Rinconada area po, maging may mga churches po tayo na sinusuportahan. Kaya ito po ay malaking tulong po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yung iba ho siguro sa atin ay nagtatanong, bakit po tayo magbibigay? Halos lahat may kakaramdam ng krisis. Alam niyo po, sa totoo lang, ito po yung pinaka-time na masusubok natin ang katapatan ng Diyos. Amen po ba? Ito po yung time na kung saan makikita po natin na ang kabutihan ng Diyos ay nasa mga anak niya. Ang pinakamahalaga po sa atin, yung kapayapaan. Sabi nga ganyan, lahat na lang pagbukas mo ng balita, halos lahat ay nangangamba. Ngunit alam niyo po, sa pagbibigay po natin, ito po ay isang simbolo. Ito po ay isang malaking act of faith na sinasabi po natin, Panginoon, datapwat kami po ay nakakaranas ng krisis, kami po ay nakakaranas ng walang kasiguraduhan sa aming ekonomiya, ngunit Panginoon, magtitiwala kami sa pamagitan ng pagbibigay. Amen po ba? So tayo po ay magsitayo upang awitin natin ang ating doksolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Ama naming nasa langit, banal at tapat, Diyos na may gawa ng lahat ng bagay, Diyos na lumikha, Panginoon, ng aming buhay.
Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayong umagang ito sa pagbibigay sa amin ng pribileyo na ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan, ikaw ay tawagin namin bilang Ama. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay sa amin ng pribileyo na kami po ay maging kabahagi ng inyong gawain. Naniniwala po kami na ang pagliligtas ay ayon lamang sa inyong pangalan. Ngunit maraming salamat dahil kami po ay nagiging kabahagi sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy po kami nanalangin. Nabigyan niyo po kami ng katarungan at katalinuhan nagmumula sa iyo. Sa panahon, Panginoon, na kami po ay dumaranas ng krisis, dumaranas ng walang kasiguraduhan. Ngunit, Panginoon, ikaw ay tapat at dakila. Hindi ka nagbabago noon at ngayon at magpakailanman. Hindi maikli ang iyong kamay upang abutin ang bawat pangangailangan po namin. Kaya patuloy kami nanalangin sa mga aming kapamilya, Panginoon, ang aming sarili na nagtatrabaho. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan ng gagaling sa iyo upang magamit po namin ang aming talento, ang aming karunungan, upang ito'y maging parte, Panginoon, ng aming trabaho na pinagkukunan, Panginoon, ng aming pangangailangan sa bawat araw. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang mga kapatiran po namin nagninegosyo, na kayo po, Panginoon, magpatuloy na magbibigay ng mga kliyenteng tapat na magbabayad at tatangkilik ng kailang mga produkto. Bigyan niyo, Panginoon, kami ng sustainable income, Lord. Lalo na, Panginoon, ngayon na tumataas ang lahat ng presyo. Gamitin mo, Panginoon, ang mga negosyo namin upang ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan. Maging sa mga estudyante, Panginoon, na kasalukuyan nag-aaral, bigyan niyo sila ng katalinuhan at karinungan upang magamit ito sa hinaharap. Maging pagpalain niyo, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho o mga nawalan ng trabaho, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aabot ng pangangailangan namin at kayo, Panginoon, ang magbibigay ng oportunidad upang kami po ay maging kabahagi ng inyong gawain. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ang inyong pangalan. Lahat ng ito'y panalangin namin na may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. Muli, ito po ay makikita natin sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Ang ebanghelyong ito ay pinangako ng Diyos noong una pa na sinasaad sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tungkol ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon, na sa kanyang pagiging tao ay nagmula sa binhi ni David. Dahil sa Espiritu ng kabanalan ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito'y si Hesukristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng kaloob na maging apostol upang ang lahat ng mga bansa ay akayin sa pagsunod na nagmumula sa pananampalataya alang-alang sa kanyang pangalan. Kabilang kayo sa mga ito, sapagkat kayo ay mga tinawag din ni Hesukristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala
at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Isa pong magandang umaga. Tayo po'y magsisimula ng isang bagong series. Dito po tayo sa aklat ng Roma o yung liham ni Pablo para sa taga-Roma. So ang basihan po ay chapter 1 ng Roma verses 1 to 7. Ngayon, konting background tsaka introduction lamang po. Hindi po si Pablo ang nagtanim o nagpasimuno ng church doon sa Roma. Pero gusto niyang makipag-partner sa kanila para maipalaganap ang ebanghelyo hanggang Spain o Espanya. No, kailangan may kapartner siya doon para may mas malayo siyang marating. Now, sino ang nagsimula ng iglesia sa Roma? Posible ito yung mga bisita mula sa Roma na kapwa Hudyo at mga naghikayat sa pananampalatayang Hudyo, yung mga pumunta doon sa Pentecoste. Naalala nyo sa Acts chapter 2, nung tinanggap ng mga apostol at ibang mga alagad ang banal na Espiritu, sila'y nagsalita ng iba-ibang wika at naintindihan sila ng mga nandoon. Naintindihan sila. At yung iba doon ay mula sa Roma. So marahil sila ang nagbalik ng ebanghelyo. At malamang sinulat ito ni Pablo, yung kanyang liham, mula sa Corinto noong AD 57. No? Ngayon po, malinaw na dito sa kanyang liham at ating mapag-aaralan, maraming dinitalye si Pablo patungkol sa Ebanghelyo. Ang summary ng Ebanghelyo, si Jesus na Diyos ay dumating at para sa ating mga kasalanan, siya ay nagturo sa atin at inalay niya ang kanyang sarili bilang pag-aalay sa Diyos para maging alay, kapalit ng ating mga kasalanan, at siya'y nabuhay muli dahil siya mismo ay walang kasalanan, at siya'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tunay na nananampalataya sa Kanya. Ngayon, simple yan, pero ang ginawa ni Pablo, katulad ng ginawa niya sa Galatians, pero dito mas detalyado sa Roma ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. So yan po ang pag-aaralan natin sapagkat ang sentro ng buhay ng isang tunay na Kristiyano ay yung Ebanghelyo. Hindi ang sarili natin. Akala ng iba, nalapit ako kay Kristo kasi lahat ng kailangan ko bibigay niya. Lahat ng kailangan natin is spiritual, sigurado, pero hindi lahat ng material ay siguradong matatanggap natin. Minsan kasama yung pagdurusa, pagtitiis, kasama sa paghuhubog sa atin. Pero madalas din pagpapalain tayo. Pero ibig sabihin lang, meron kasing false preaching ngayon. Pupunta ka sa ibang churches, linggo-linggo, ang sentro yung tao, yung pangangailangan ng tao, imbis na gawing sentro ang Panginoon. Pwede naman po tayong manalangin dahil tayo may pangangailangan. Pwede tayong mag-aral ng salita ng Biblia para magkaroon ng karunungan. Pero ang sentro po ay yung Ebanghelyo. Ngayon, nung sinulatan niya ang mga taga-Roma, meron konting tension. No? Hindi naman sinasabing nag-aaway. Hindi katulad ng mga Korinto, nag-aaway yung magkakapatid sa Panginoon. Ito pong sa Roma, medyo may tension. Ano yung tension? Kasi yung unang mga nagdala ng salita ng Diyos sa Roma ay marahil mga Hudyo.
mga Hudyo na kilala ng mga apostol siguro o hindi, pero galing sa Jerusalem. Kasi nung una, bago pumunta sa Hentil, anong Hentil? Hindi Hudyo. Ganun lang kasimple. Tayo, Hentil tayo. Malinaw? Hindi tayo Hudyo sa dugo. Okay? Ang Hudyo, yung mga anak, yung mga nasa linya ni Israel, ni Jacob. No? So kasama po dyan, ang pinakasikat dyan ay mga, pero to be very specific, mga salinlahi ni Judah. No? Si Judah kaya Judeo. Jew. No, shortcut lang yung Judeo, Jew. No? Parang mga nickname, hindi na tinatapos, no? Yung simula na lang. No? B. Yung tawag sa anak, B. Hindi naman B, pangalan niya. Tinatamad lang magsalita. Kaya para tingin ko yung Jew, naging shortcut na lang ng Judeo, no? Tiga Juda. So, ito po sila yung mga nandoon. Ngunit nagkaroon po ang Roma na siyang nagsakop sa napakaraming bansa noon. Ang pinuno ng Roma, tawag nila emperador. Hindi yung alak, ha? Emperador yung namumuno. Si Emperador Claudius, ayaw niya sa mga Hudyo. No? Noon pa, marami nang ayaw sa Hudyo. Hanggang ngayon din, maraming ayaw sa Hudyo. Pero marami din may na gustong kaibigan sila kasi maraming matitinong Hudyo din naman. At magagaling kasi sa negosyo. No? Si Claudio, ayaw niya sa mga Hudyo. Pinaalis niya yung mga Hudyo. Kasama po yung mga Kristiyanong Hudyo ay umalis. Makikita rin po to sa Acts chapter 18 o mga gawa, Kabanata 18, may isang linya doon na mga kapatiran na galing sa Roma dahil pinaalis ni Claudius. No? Kaya lang, nung nawala na si Claudius, may bagong emperador, si Nero. Siya yung nagsunog ng Roma. Okay, tapos binintangan yung mga Kristiyano. Nakita ni Nero, mukhang kailangan natin ng mga Hudyo. Bakit? Yung mga Hudyo noon ay sila yung mga may hawak ng mga negosyo. Nung nawala sila, yung ekonomiya ng Roma medyo naapektuhan. Pag mahina ang mga negosyo, mahirap mangolekta ng buwis. Pag mahirap mangolekta ng buwis, walang panggastos ang emperador. No? So binalik yung mga Hudyo, so nagbalikan. Ngayon, ito may church dito. Hudyo, tas pati Hentil, mga nasa church na. Sa simula, yung mga Hudyo, yung mga namumuno, mga elder, pastor doon, mga Hudyo. Pinaalis nga ni Claudius, di lumabas sila ng Roma. Ngayon, pagdating ni Nero, pinabalik sila. So ito ngayon, pag alis nila yung mga Hentil na yung mga namumuno, yung mga elder, mga pastor, Hentil na, darating Hudyo, medyo may kiskisa na. Kasi sanay yung mga Hudyo na sila yung nagpapatakbo ng iglesia, sabi ng Hentil, kami na narito. No, so sumulat si Pablo, kasama yon sa kanyang tatalakayin, tandaan nyo, gusto niya ng kapartner na church. No? Sunod, gusto niya makatulong sa hindi pagkakaintindihan ng mga Hudyo at Hentil. No? Para magawa niya yon, kailangan magkaisa muna sila. Ano ba ang Ebanghelyo? Ganun din pag may gusto makipartner sa church natin, gusto ko malaman ano ba ang gospel, ang Ebanghelyo sa pagkakaintindi niya. Kasi dapat pareho tayo ng pagkakaintindi. Pag medyo iba, mag-uusap tayo. Hindi naman hindi na kaagad. Mag-uusap tayo hanggat maging malinaw sa bawat isa. Kaya sa atin, mahalaga itong pagsusuri. Bawat salita at linya, aralin natin. No? Ayon sa konteksto, naintindihan natin, may konteksto ito. Ano? Diyan sa konteksto yan, huwag niyong kakalimutan. Kaya yung ating pag-aaral, lalo na pagdating na doon sa chapter 9, 10, 11, 12, papunta yung pagkakaisa nila. Yung 1 to 8, pag-uusapan muna, ano ba yung Ebanghelyo? Okay?
Pagdating ng 9 hanggang papunta, i-address na yung pagkakaisa sa church. Okay, pati yung history at yung ano bang kahulugan, anong bang kahalagahan, yun, kahalagahan ng bayan ng mga Hudyo ng Israel at ano bang plano ng Lord sa mga Hintil. Okay, yan ang background po natin. Ngayon, punta tayo sa verse 1. Roma chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. So, titingnan po natin dito mula kay Pablo. Malinaw kung sino sumulat, no? Si Pablo. Tapos, pakilala niya sa sarili niya, tandaan mo natin ha, may kilala siya doon sa Roma pero hindi siya yung nagsimula. Hindi katulad ng iba, medyo ang dating niya, mas malakas yung dating niya kasi siya yung nagsimula. No? Kilala siya, nare-respeto na siya. So ito, lingkod ni Kristo. Ngayon, kung titingnan natin yung salitang lingkod sa Griego, sa Greek, yung panalita nung sa paano sinulat ito ay salitang doulos. Yeah, sikat yung salitang doulos. Ginagamit yan ng mga church. Doulos mission, doulos youth. Ibig sabihin ng doulos, slave. No, hindi servant, slave. Minsan, ang ibang translation, gamit servant. Pero ang malalim talaga niyan, alipin ni Kristo. Anong pagkakaiba yung lingkod na naglilingkod sa atin, kunyari kasambahay, at yung mga empleyado? Anong pagkakaiba sa ngayon sa noon? Noon ang mga alipin, pwedeng wala kang pambayad, umutang ka, hindi ka makabayad, ikaw yung ibibenta, ikaw yung bayad. So mahirap sa Roma, mahirap mawala ang pagiging alipin mo. No, pwede mong pagbayaran ng matagal, pero mahirap. Yung iba, na huli sa digmaan, natalo sa digmaan kalaban ng Roma dahil lumaban sila, ginawa silang mga alipin. Kaya alam niyo po na 30% sa bansa, sa bayan, sa syudad ng Roma ay mga alipin. Ganun karami. No? At yun ang mga nagsisilbi. Ito ang bayad lang dito ay pagkain. Yung pinakamataas na alipin sa kanila, yung gladiator, di ba? Yung lumalaban sa arena, yung nagpapatayan sa arena. No? Yun ang pinakamataas na alipin para sa kanila kasi na-entertain ang buong Roma. Tapos, pag sobrang galing nila, pwede silang maging malaya. No? Mapanalunan nila ang kanilang kalayaan. Ngayon, ang pagpakilala ni Pablo sa sarili niya, si Pablo, doulos. Ibig sabihin, alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi kailangan bayaran. Pero si Lord ang nagsusupply ng kanyang pangangailangan. Ano? So, ganon. No? Alipin, una yun. Sunod, sabi niya, tinawag upang maging apostol. No? At hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. So, una, alipin siya, sunod apostol siya. Noon, pag sinabing apostol, yan ay parang representative o kaya messenger. Pero mas mataas ang messenger, parang ambassador. No? Bakit may embassy ang Pilipinas sa iba-ibang lugar? Sa Dubai, may embassy ang Pilipinas. Para saan yon? Yung ambassador, yung namumuno sa embassy, rinirepresent niya ang kanyang bansa at ang kanyang pangulo. No, yung pangulo ng presidente ng Pilipinas, siya, yung ambassador ang representative doon. Wala siyang ibang pwedeng sabihin kundi anong sinabi ng pangulo niya. Hindi siya pwede mag-imbento. No? Tatanong niya muna ang bossing niya, boss, ito yung nangyayari. Ano bang gusto mo mangyari dito? Sabi ng boss niya, ng presidente, anong advice mo? Ay, dalawa lang po ang pwede. Mamili ka sa dalawa. Sige. Number 1. Sige po. Ganun lang. Hindi pwede mag-imbento nang walang paalam sa kanyang bossing. Yan ang ambassador.
Ganon din po ang apostol. No? Kaya lang, sa bagong tipan, hindi lang po ang pagsabing apostol ni Kristo, hindi lang po yan ambassador. Ito yung 12 na wala si Judas, pinalitan ni Matias, yung mga kasama ni Kristo mula nung simula pa. At hinirang na go. No? At binigyan ng kapangyarihan at binigyan ng otoridad. Kaya grabe ang paggamit sa kanila ayon sa banal na Espiritu. At hindi lang kasama doon, ang napasama pang isa si Pablo, na si Jesus naman na nagpakita sa yung papunta siyang Damasco. Kinumpirma ng mga apostol noon na si Pablo ay apostol din ng Diyos sapagkat pareho ang mensahe nila. Galing ano? Kasi itong iba, kasama si Kristo nung buhay siya sa lupa. Hindi pa siya namatay at nabuhay o tumakyat. Yung natutunan nila, yun ang tinuturo nila. Si Pablo, nagpakita ang Panginoon, tinuruan siya. No? Pareho yung tinuturo nila. Ano yon? Milagro yon. Amen? Ibig sabihin talaga, sabi ni Pedro, pareho tayo ng tinuturo. Ibig sabihin, kung anong natutunan ni Pedro kay Jesus, nung buhay si Jesus, nung kasama niya si Jesus at si Pablo na nagpakita ang Panginoon Jesus at nag-aral ng lumang tipan ay pareho po. At tingin pa nga ni Pedro, mas malalim itong mga kasulatan ni Pablo. Kung makikita niyo po yan sa kanyang aklat. No? Sa kanyang sinulat din na malalim yung mga sinasabi ni Pablo. No? So, paano ba to, Brother Ed? May nakita akong poster, sabi doon, darating si Apostle John dito sa ating bansa. Paano yon? May apostle daw ngayon. Pag sinabi mong apostle na messenger ng isang tao, baka pwedeng tanggapin ko. Pag yun ang ibig mong sabihin. O ambassador ka ng local church mo, kung ganun ka loose. Pero doctrinally, mahirap. Bakit? May mga senyales kung ano ang tunay na apostle ni Kristo. Yan. Ang isa pong katibayan ng apostol ay yung ebanghelyo nila ay hindi kontra sa unang apostol. Malinaw? Parehong-pareho dapat. No? Si Pablo at si Pedro hindi nagkontrahan ng mensahe. Pareho silang mensahe. Ang nagpagkakaintindi lang nila, si Pedro tinawag sa mga Hudyo, si Pablo tinawag sa mga Hintil. Yun lang yung pagkakaintindi, yun lang yung pagkakaiba nila. Yung calling ng Lord kung saan sila pupunta. Sinong kakausapin nila? Pero pareho sila ng nilalaman, yung content. Kaya yan ang pinag-aaralan natin. Napakahalaga. Kaya lang may mga nagsasabing apostol daw sila ngayon. Pero parang medyo taliwas ng konti ang mensahe. Yan, medyo kamot-kamot sa ulo. Wala na palang buhok, dito na lang. No? Nagpatubo ng balbas, dito na lang tayo kakamot. Sunod, ang sinabi sa Biblia, ang isang sinyalis ng isang apostol ay matitinding mga himala. Matitindi. Matindi talaga. Pag binasa mo yung aklat ng mga gawa, yung anino ni Pedro, gumaling yung iba, yung mga sakit. Anino. Sino ang nag-document, nag-interview, nag-document ng mga ito? Si Lucas. Sino ba si Lucas? Doktor po si Lucas. No, kaya pag sinabing, nagmilagro, pinagaling ako ng Panginoon, gusto ko sabihin, magpa-check up ka para sigurado tayo. No? Naniniwala ako kumikilos pa rin ang Panginoon. May kilala po ako, advanced na yung tuberculosis, gumaling. Mga 6 na buwan namin pinagpipray. Ang dami nagpipray. Pagdating ng x-ray, sabi ng doktor, kakaiba to. Hindi ko alam ano nangyari. Bakit ganito? Ba't napakalinaw na? Anong ginawa mo? Nag-pray lang po. Kasi wala na siyang pambiling gamot. Nag-pray na lang. Pag may pera ka, bili ka ng gamot, ha? Pagpipray ka din namin. No? May mga himala pa, pero ngayon may nagsasabi, punta po tayo dun sa Colosseum, darating po mga nagpapagaling. Tapos minsan, pinapanood mo,
Naghahanap ka ng mga research, may mga research kasi na may mga peke. Kunyari, pilay, nakalakad. Marami ng research na peke. Kaya ang sinasabi ko na lang, bakit kailangan pa? Punta na lang kayo sa ospital. Kung gusto niyo may dalahin niyo na yung mga cellphone niyo. Kung gagaling, doon na sa ospital mismo kasi diretso na yung check-up. Tama? Hindi naman bumabalik sa akin. Uy, sama ka dito kasi hindi, sa ospital muna. Now, pag sinabing hospital, hindi lang ipag-pray. Gusto natin makita documented. Malinaw? Yung goiter, nawala yung goiter. Yan ang mga himala. Yun ang mga nangyari noon. Si Pablo, pinag-pray lang yung mga panyo. No? At inuwi nila. Gumaling. Yan ang mga tanda ng isang apostol. Hindi lang yon. Pero ngayon, sinasabi, ang contribution ng apostles ngayon ay yung bagong tipan. Yun talaga ang contribution nila. No? Sila yung ginamit ng Panginoon para magsulat ng bagong tipan. No? Kaya naniniwala nga po ako, kahit po ang inyong lingkod dito, nakaranas na rin ng mga may kaunting pinag-pray at gumaling din naman po. No? Kaunti, hindi marami. Mas maraming hindi gumaling. No? Kaya hindi ako apostol. No, may isa nga pong nakakatawang pangyayari. Sinama ako ng kaibigan ko. Punta tayo. Sama tayo sa magpipray. May krusada doon. Sama naman kami. Bata pa ako noon. Ano ba ako noon? 17 years old. Sama ko. So, sino po yung mga... Lapit po kayo. Pagpipray po kayo ng ating mga kapatid dito sa unahan. Isa ako doon, no? Batang-bata pa. May lumapit sa akin, Lolo. Lolo, ano pong pagpipray ko sa inyo? Sabi ni Lolo, oo. Ulitin ko, Lolo, kailangan alam ko ang ipagpipray ko sa inyo. Ano po ba? Oo. Sabi ko, pandinig. Pandinig yung problema. Di ba? So pinagpray ko, Lord, pagalingin mo ang kanyang pandinig sa ngalan ni Jesus. Amen. Lolo, naririnig mo na ako. Sumagot. Ibig sabihin, naintindihan ako. Pero alam mo yung sagot niya, ang linaw na ng paningin ko. Siyempre, kamot-kamot na naman tayo pa uwi. Pero hindi mo matanggal. Pag uwi ni Lolo, malinaw daw paningin niya. Nakakabasa daw siya ng ano eh. So, okay. Hindi mapaliwanag ang lahat ng bagay. No. So, minsan ako yung tinatawag pag-pray niyo po kasi malapit nang mamatay. Parang gusto ko sabihin, pauwiin mo na kay Lord. Sige, pag-pray ko siya. Pero magsishare ako ng ebanghelyo, hindi ko alam kung gagaling siya. Pero manalig tayo, nagagaling siya. Sige, sabayan ko pa rin ang palataya mo. Pero dapat handa ka pa rin na kung kunin siya ni Lord. Mas gusto ko pang siguraduhin na maintindihan niya yung ebanghelyo, baka nga matuluyan na. Mas gusto ko pa yon. Pero panalangin natin. Alam niyo po, pag panahon na, sige pa yung pray ng iba, Lord, wag po. Dito pa po, buhayin niyo pa siya. Mahirap, baka sagutin ni Lord panalangin mo eh. O, nabuhay. O, naubos lahat ng savings mo. Tama? Now, hindi ko sinasabing mas mahalaga ang savings. Sinasabi ko lang, ang prayer dapat kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Pero balik tayo sa mensahe natin, no? Hindi ako apostol. Malinaw po? Yung nagsasabing apostol, magduda ka ng kata. Sapagkat nung unang panahon, dumating yan mga himala, pero kahit sa panahon ni Pablo, tumigil din. Humina. Hindi ganun katindi sapagkat nung simula, kailangan pakita lang na yung ebanghelyo, sinasamahan sila. Kung ano yung ginawa ni Kristo, nagagawa din nila. Nung simula, napakalakas po noon. No? At napakaganda rin po nung... Pero paano ko nasabi na hindi lahat pinapagaling na ng panalangin? Sumulat si Pablo kay Timoteo, yung sakit mo sa tiyan, uminom ka ng red wine. Hindi naman sinabing red wine lang sinabi. No? Kasi may ilang mga... di ba minsan ang alak yung gamot. No? Ang alak, minsan gamot yan. O, di ba? Sabi nga sa akin nung bagong nagbuntis,
ano yon? Serbesa daw, pinapainom yung beer na maitim. Oh, talaga? Oo, yung serbesa. No. Now, hindi ko pinopromote na maglaseng kasi ayaw ng Biblia maglaseng. Pero hindi kontra ang Biblia sa uminom. Kasi sa tamang ano lang, na walang tama. Huwag kang maghanap ng tama. Maghanap ka lang na medyo ma-relax ka. Tama na yun. Kasi gusto niya, gano'n. Mukhang engot, palakad-lakad dyan. Kung ano-ano yung sinasabi, hindi naintindihan. Wala yung dignidad mo. Kailangan parati kang may dignidad. Ano? Amen po ba? O mga kapatid kong lalaki, pwede niyo ako imbitahan, wala lang, lasing, ha? Yung sabihin, hanggang dalawang shot lang, okay na tayo. No, yan naman po, kaya napapahiya tayo sa ibang bansa eh. May nagkwento sa akin daw, sa Germany, halos bawat kanto mayroong pub, no? Pub kasi, pwede ka doon bumili ng kape, pwede ka bumili ng beer, pwede ka mag-darts, pwede ka mag-ano. Parang community center siya eh. May nakalagay daw doon, happy hour. Drink all you can. 5 to 7. Except Filipinos. Bakit? Matindi eh. Dito kasi pag may patay o may piyesta, tagi-isang case eh. No? Yung isa nagiging 6, nagiging 7. Chillax lang. No? Sa iba, ano lang yan, soft drinks lang yan. Kakain ka, may kasabay, yun na, alis na. Dito kasi pag sinabing inuman, walang katapusan. Ang hindi mo na maintindihan. Nag-uusap sila. Hindi mo alam paano sila nakakaintindihan. Balik tayo po. No? So, sino si Pablo? Nagpakilalang lingkod o kaya alipin at apostol. Anong ginagawa ng apostol? Hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Yun ang sentro sa apostol. Yung kanilang pangangaral ng ebanghelyo. Okay. Sa sunod na punto po, ano ba yung ebanghelyo? Yan po ang sunod. Mula verse 1, binasa natin ito. Mula verse 2 hanggang verse 4, meron tayo ditong summary, buod ng ebanghelyo. Anong sinabi dito? Ang ebanghelyong ito ay pinangako ng Diyos nung una pa na sinaad sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Verse 2, ano yung ebanghelyo? Pinangako noon pa. Nung unang panahon pa, pinangako. Ano yung pinangako? Saan? Nakasaad sa banal na kasulatan. Amen? Narinig niyo? Ang ebanghelyo, nasa lumang tipan. No? Nasa lumang tipan. Pinangako kasi sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya po, yung mga, lalo na si Isaiah, punong-puno po yan, mga kasulatan ng mga propeta. Pati pa naman panahon ni Moses, meron na po pangako patungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Ano ebanghelyo? Ito po ay mabuting balita. Hindi lang basta mabuting balita. Pag sinabing ebanghelyo sa Griego, euangelion, ito po yung balita, pag yung hari at yung kanyang mga sundalo pumunta sa digmaan. Pag nanalo sila, may papadalang mensahero. Sasakayan ng kabayo. Kung walang kabayo, tatakbo. Uuwi. Isisigaw niya lang na panalo sila. Yun ang euangelion. Good news kasi nanalo. Yan din ang pinapahiwatig ng mga apostol, nanalo po si Kristo. Kasi ang tinalo niya talaga, kadiliman. Ang tinalo niya ay yung consequence ng kasalanan natin. Yung hatol sa makasalanan na panghabang buhay ay walang katapusan ay dapat magdusa sa puot ng Diyos ay pinawi niya sa kanyang kamatayan. No? So, yan po ang ebanghelyo na mula pa noon. So, ano bang ebanghelyo? Number 1, yung pinangako pa ng Diyos mula noon pa sa pamamagitan ng propeta. Verse 3, tungkol ito sa kanyang anak. So,
Ano yung ebanghelyo? Tungkol sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon, na sa kanyang pagiging tao ay nagmula sa binhi ni David. So ano po yan? Linawin natin ha. Tungkol sa kanyang anak na si Kristo Jesus, Panginoon nila, okay? Na sa kanyang pagiging tao ay sa binhi o sa salin lahi ni David. Kasi yun ang sinabi sa Lumang Tipan. No? At napakaganda yung mga sinulat din ni David. Kasi nangako ang Panginoon kay David, ang Diyos kay David, magkakaroon ka ng anak o salin lahi mo ay mamumuno magpakailanman. Magpakailanman. Walang tigil. Ibig sabihin, hindi pwedeng tao lang yon. Kasi wala ngang tigil eh. May isa kang mabubuhay mula sa iyo panghabang buhay. Ngunit, tandaan mo, sinulat din ni David, sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon. Pareho yun sa Hebrews. The Lord said to my Lord, ang tawag niya sa kanyang descendant o salinlahi na ipapanganak pa, pagkatas ng ilang henerasyon, tinawag ni David yun na Panginoon niya. No, ano ibig sabihin? Itong ebanghelyo ay patungkol kay Jesus. Kaya nga po, pag sinabing ebanghelyo, ito ay una, sentro kung sino si Kristo. Now, verse 4, dahil sa espiritu ng kabanalan, o yung banal na espiritu, ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ay si Jesucristo na ating Panginoon. Inulit na naman, Panginoon. So, sino siya? Bakit linilino ni Pablo? Para siguradong pareho sila na Jesus na pinag-uusapan. Bakit? Maraming peke sa mundo. Maraming nag-imbento na iba-ibang klaseng Jesus. No? Naalala niyo, sabi nga ni Juan, ito'y nakita namin, nahawakan namin, napagmasdan namin. Siya ay mula noong pa. Ibig sabihin siya ay tao at Diyos. So, marami nag-iimbento kasi na hindi, yung si Kristo, iba kay Jesus. Yun. May mga doktrina kung saan galing eh. No? Yung Kristo, Diyos talaga yon. Nakita yung tao na Jesus, yun ang sinapian ng Diyos para yung taong yon ay nabago. Hala, kung saan nang galing. No? May mga ganong katuruan, sinililinaw lang ni Pablo na pareho ba tayong Jesus ng pinag-uusapan. Narinig ko sa isang pastor, meron daw siyang na-discover na isang kulto. No? May Jesus na Serena. Di ko maintindihan yan. Talo pa ang LGBT. Wala pang LGBT noon eh. Jesus na Serena. No? Marami nag-iimbento ng kanyang-kanyang Jesus. Ang silinilinaw ng lang ni Pablo, malinaw tayo ha. Ito ay patungkol sa anak ng Diyos, na si Jesucristo, na may propesya. Sabi ng mga propeta, sinulat nila patungkol sa Kanya, ito ay tungkol sa Kanyang anak, si Jesucristo, na salinlahi ni David. Malinaw, pareho tayong pinag-uusapan. Okay, di ba? Tapos siya ay nabuhay muli. Okay? So yan po, malinaw na ito po ay buod lamang po ng Ebanghelyo at magagandahan po tayo. Gandang-ganda ako pag-aaral ng Roma kasi yung detalye ng Ebanghelyo, inayos ni Pablo na parang blueprint. Kaya ang tawag ko sa title natin, blueprint. Kasi makikita mo yung linya by linya, inayos niya talaga para ipaliwanag po sa atin. Bagamat nag-seminar na tayo noon, 2 beses na o 3, 2-day seminar. Ano yung seminar? Talagang ratratan, tinapos kagad ng 2 araw yung Romans. May nagsabi sa akin, baka pwede naman every Sunday naman para himay-himayin na natin para magkaroon ng pagkakaintindi ng maayos. So sinimulan niya muna kung sino siya, pagbati. Baliktad, no? Kasi noon ganun eh. Ang nagsusulat kung sino ka, sisimulan mo sa unahan. Dito sa atin ngayon sa hulihan, di ba? Sino pa nagsulat nito? Titingin tayo sa baba.
Yan ang liham o kaya email. Yan ang mga gamit ngayon na format. Noon, ang una, si Pablo, mula ito kay Pablo at kung sino siya. Pero, ang ginagawa ni Pablo, binabati sa ngalan ng Panginoon at kung ano yung ebanghelyo. No? Pagkatapos noon, saka po siya bumabati sa kanila. No? Tingnan natin yung kanyang pagbati mula verses 5 hanggang 7. Sa pamagitan niya ay tumanggap kami ng kaloob na maging apostol. Inulit na lang na sa pamamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon ng kaloob upang maging apostol upang ang lahat ng mga bansa, actually yung salitang bansa, lahat ng mga hintil, no? Ay akayin sa pagsunod na nagmumula sa pananampalataya alang-alang sa kanyang pangalan. So, gusto niyang sumunod ang mga hintil, no, manalig sa Panginoon, alang-alang sa kanyang ngalan. Verse 6, kabilang kayo sa mga ito. Sino yung kausap niya? Yung mga hintil na namumuno ngayon sa Roma. No, kasi yung mga Hudyo, bumabalik pa lang. No? Sapagkat kayo ay mga tinawag din ni Jesucristo. So, tinawag din kayo, tinawag din ako. Okay, di ba? Parang mag-partner tayo. Tinawag kayo, pareho naman tayo ng ebanghelyo, tinawag tayo pareho. Napakahalaga yon. So, sinabi niya pa, verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos. Minamahal sila ng Diyos at tinawag na maging banal. Tandaan niyo po yun kasi yung salitang yan, maikling buod na yan, ay tatalakayin niya ni Pablo. Tinawag kayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, tinawag kayong banal. Okay? Pag tingin mong mahal ka ng Diyos, tinawag ka rin para maging banal. Iba gusto lang mahal ako ni Lord, pero gusto na sa kasalanan. Ayaw natin ng kasalanan. Iniiwanan natin kasalanan. Kung magkasala tayo, magsisisi tayo kaagad. No? Magsisisi, babaliktad kaagad tayo. Kaagad! Kasi, yung pagmamahal ng Diyos, ang bunga niyan ay kabanalan. No? So, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoon Jesucristo. So, sumainyo nawa pagpapala, kapayapaan, praise God. So, parang grace and peace yung origin to. Biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. And the peace of God be with you. At yun naman po ang pinakamagandang bati sa bawat isa sa ngalan ng ating Panginoon na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon. No? Amen. Yan ang tunay na Kristiyano. Okay? Ang sentro, hindi tayo, hindi dapat, yung iba mas gusto sikat sila kaysa kay Kristo. Mas gusto yung iba yumaman sila kaysa kay Kristo. Hindi po masama kung sakaling sumikat ka dahil magaling ka. Wala naman pong problema doon. Pero yung pagpapakumbaba, napakahalaga. Ganon din kung yumaman ka man. Kung pinagpala ka, walang masama doon, pero magpakumbaba ka sa Panginoon. Dahil mas mahalaga ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos. Yung iba, sikat nga, di naman makatulog. Naming problema dahil sa kasalanan nila. Ganon din minsan, yung mayaman, sobrang napamahal na sa yaman niya, parte niya inisip, baka mawala yung kayamanan ko, baka mawala yung kayamanan ko. Ayun, yung may mga kwento, nung panahon nang nagsimula magkaroon ng baha na matindi sa Pilipinas, may mga namatay. Hindi dahil nalunod. Dahil natake sa puso kasi yung kanyang mahal na mga kotse ay nalunod. Hindi siya yung nalunod yung kotse. Inatake sa puso. Buti pa yung walang kotse, walang atake sa puso. Hindi ko sinasabing masama magkaroon ng sasakyan. Ibig sabihin, ang puso, hindi yun. Doon makikita anong ginodiyos mo. Anong totoong ginodiyos mo.
Kaya po, simula pa lang lahat ng mahal natin sa buhay, pati po ang aking mga mahal sa buhay, sa aking panalangin, turuan mo po ako, Panginoon, na ikaw ang una sa lahat, kaysa sa kanila, kaysa sa aking trabaho, kaysa sa aking posisyon, kaysa sa aking sahod. Yun naman lahat ay dapat alagaan ko, kasi sabi din ng Biblia, alaga ko pamilya ko, alaga ko yung trabaho ko, o kumita ng maayos. Sa Biblia naman yan, pero hindi pwedeng mauna sila sa Panginoon. No? So napakadali yun na desisyon, hindi kailangan ng mahabang iyak-iyak. Siyempre, may iyak kapag kinuha ni Lord yung mahal mo sa buhay. Pero, alam mo, makikita kayo kung nasa Panginoon din sila. No? So madaling makaano. Kaya po, grace and peace be with you mula sa Ama at ang Anak. So, pagsasabuhay, mamuhay tayo bilang mga alipin ni Kristo. No? Magpasakop sa kanyang otoridad. Pero, kasabay nito, dalhin natin ang kapanatagan at tapang na tayo ay tinawag para ipahayag ang Ebanghelyo. No? Sa ilalim ng otoridad ng kanyang salita. Kasi ganun pagiging apostol eh. Mensahero ako ng boss ko. Ang boss ko yung Diyos ng mundo. Yan yung tapang ni Pablo. Alipin ako pag kumaba, pero representative ako ng yan. Minsan ganyan no? Mas maangas pa minsan yung lingkod kaysa sa bossing, di ba? Minsan, papasok ka sa isang yung gwardiya, sino ka? Takot to. Pero ang bait-bait naman ng boss niya, siyang tapang-tapang. Parang minsan mas maangas pa minsan yung ang lang dito, yung make confidence si Pablo kung sino siya. Pero alam niya, lingkod lamang siya. No? Lingkod lamang siya. Number 2, ang Ebanghelyo ay tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa na pinatotohanan at tinupad sa muling pagkabuhay. Kaya di dapat mawala sa atin ang Ebanghelyo, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. No? At ito ay sinulat pa ng mga propeta noong araw at tatawagin dapat natin sila sa pananampalataya at pagsisisi. Kailangan muna natin gawing malinaw ang nilalaman ng Ebanghelyo. No? Dapat malinaw na parehong Ebanghelyo yung pinag-uusapan natin. At ang kanyang biyaya ay may kasamang misyon. No? May kasamang misyon. Una, magpakabanal tayo, pero ihayag natin ang salita ng Diyos. No, hindi pwedeng gusto mo lang yung love ni Lord, pero ayaw mo maging holy. Ayaw mong sumunod kay Lord. Hindi pwede. No? Love ka ni Lord, alam mong love ka ni Lord, sabi ni Kristo mismo, if you love me, obey my commandments. Sundin natin siya. No? So ito na po, ang tula. Minamahal at banal, si Pablo'y alipin ni Kristo, tinawag bilang apostol niya upang ihayag sa buong mundo ang Ebanghelyo may biyaya. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa anak, mula sa angkan ni David siya. Noon pa'y ipinangakong tiyak, sa propeta'y nahayag na nga. Mula pa noong unang panahon, may pangako na ang Panginoon. Sa mga propeta, iyon ay doon na ang Mesyas ay babangon. Minamahal at banal ang tawag. Ang kaligtas ay may layunin. Makinig tayo yung mabutit tapat. Pag-ibig niya ay sa banal hahantong. Tayong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at kabutihan sa amin. At itong simula ng Roma ay lininaw ni Pablo kung ano yung buod ng kanyang ebanghelyo. At bigyan niyo po kami ng karunungan na aming pong mahimay-himay ito at maintindihan nawa ang iyong lalim, yung kalooban mo dito. At tandaan po namin na kami alipin, dulos, mga lingkod, at kami nagre-represent din sa bagamat di kami apostol, kami tunay na mga mananampalataya. Kaya dahil yung pag-ibig mo na nasa amin, pinapanalangin namin kami mabuhay ng banal at yung mensaheng aming natanggap ay aming ihayag din sa iba. Salamat, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen.
Amen. Good morning.